Meron daw isinusulong na ceasefire ang Amerika, no, sa pamamagitan mga tol ng Iraq. Subalit nabigo ang Iraq na mapapayag ang Iran. Okay? Ibig sabihin mga tol, yung Iraq is parang nagiging mediator ng Amerika at yun ang nagpahatid ng mensahe ng Amerika sa Iran na meron daw isinusulong na ceasefire ang Amerika. Subalit sabi ng Iran, no ceasefire. Pag-usapan natin to mga tol, samahan ninyo ako. Alright, magandang araw sa inyong lahat. Welcome ulit sa ating bagong video, reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Tinanggihan ng Iran mga kapatid ang ceasefire na alok ng Amerika. So sabi ng Iran, yung mga pag-atake nila, ibabaling nila sa Israel, no? So bago natin to simulan, huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Click niyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa mga tol, panoorin na natin to. Tinanggihan ng Iran ang alok na ceasefire ng Amerika na ipinarating sa pamamagitan ni Iraqi Prime Minister Ali Al-Zaidi. Iraqi Prime Minister Ali Al-Saidi. No, siya ang nagpadala o siya ang kumbaga parang nagiging tagapamagitan ngayon, no? Siya ang naghatid ng mensahe rito sa Iran tungkol doon sa isinusulong ng Estados Unidos na ceasefire o tigil putukan, pero ayaw na ng Iran. Ayaw na nila ng tigil putukan. Tuloy na natin to. Nagtungo ang Iraqi leader sa Iran upang makipagpulong kay President Masoud Pezeshkian at Iran Foreign Minister Abbas Araghchi kaugnay ng kooperasyon ng dalawang bansa. Dito umano binanggit ni Prime Minister Al-Zaidi ang inialok na tigil putukan ng Amerika na mariin ng tinanggihan ng Iran. Ayon kay Araghchi, hindi problema ang mga mediator kundi mismo ang perspektibo ng Amerika. Lalo na ni US President Donald Trump na aniya ay ilohikal, sakim at mapagmanipula. O yun nga, no? Hindi problema yung mga mediator katulad ng Pakistan, ito Iraqi, hindi problema daw yon. Hindi naman yun yung tinatanggihan nila. Sabi, the problem is not passing messages, the problem is America's outlook, which is illogical, greedy, and controlling. Yun ang sabi ni Abbas Araghchi. Tuloy natin. Mapagmanipula. At sa panibagong banta ng Iran, ibabaling na nito ang pag-atake direkta sa Tel Aviv sa Israel. Naku. Kung hindi sila titigilan ng Estados Unidos. Naku, syempre mga tol, alam naman natin, hinihintay lang din ni yan. Hinihintay lang din ni Netanyahu yan. Diba? Kasi nagbanta na ang Israel nitong nakaraan dahil nga umaatake ang Iran dito sa Jordan, which is malapit na sa boundary ng Israel. Sabing gano'n ng Israel Defense Forces, IDF, kapag daw nagkaroon ng ng umabot sa kanilang teritoryo, nagkaroon ng spillover yung mga pag-atake ng Iran dito sa Jordan, hindi na daw sila magdadalawang isip at wala nang question. Wala nang tanong-tanong pa. Babanatan ulit nila etong Iran. Yun ang sabi. So ang sabi rito ng Iran, direkta na nilang aatakehin ng Tel Aviv kapag hindi huminto ang Amerika. Di babawian din sila ng Israel mga tol. Imbis na kumbaga yung mga bantang yun. Kasi yung mga banta mga tol, kadalasan yan para mapahinto mo yung kalaban mo, di ba? Sige, pag ginawa mo yan, ganito gagawin ko sa'yo. Sa pag-aakala mo na hindi niya nagagawin yun kasi nga binantaan mo na siya. Pero ang mangyayari, kapag ginawa nila yun sa Israel, mga tol, hindi paghupa ang mangyayari dyan. Mas lalong paglala ang mangyayari dyan. So wala na rin kwenta yung banta, di ba? Wala na rin kwenta yung mga banta-banta na yan. Kadalasan naman kasi yung mga bantang yan, ginagawa yan pag gusto mong pahintuin, di ba? Bukod dito, naabisuhan na rin nila ang militanteng Houthi na ituloy ang pagsasara ng Bab al-Mandab Strait kung patuloy ang agresyon ng Amerika. Kung patuloy ang agresyon ng Amerika, di ba? Babala din yun. Sige, Amerika, pag hindi nyo tinigil yan, sasara na rin namin tong isang strait. Yun doon yun sa may bandang Yemen. Di ba? Inutusan na daw ng Iran etong Houthi na isara na yun. So kung problemado na ang Amerika dito sa Strait of Hormuz, mamumblema rin ulit sila dun sa kabila, damay-damay lahat. Buong mundo na naman yan mga tol.
Nanindigan ng Iran, hindi na sila papasok sa anumang kasunduan kung igigiit pa rin ng US ang pagkontrol sa Strait of Hormuz. Paliwanag ni Iran, Foreign Ministry spokesperson Ismail Bakai, inamin na ng Amerika na aktibo ang ilang miyembro ng Gulf Cooperation Council o GCC ang ipinagagamit na ang kanilang mga base bilang launchpad ng mga pag-atake laban sa kanila. Katulad nung napag-usapan natin na isang araw, yung United Kingdom, 'di ba, pumayag na yung bagong prime minister nila na ipagamit na yung kanilang mga military base sa Amerika para sa mga posibleng pag-atake daw sa Iran. Na isang paglabag sa prinsipyo ng maayos na border relations. 7 countries that have been most helpful and served side by side are 5 of the 6 GCC countries, UAE, Bahrain, Qatar, Kuwait, and Saudi Arabia. Also indispensable in our effort has been the Kingdom of Jordan and clearly Israel, with whom we conducted the strikes. Kaya kung aatake sila sa mga gitnang silangan, ayon kay Bakai, reaksyon lamang nila ito sa desisyon ng Gulf countries na sumunod sa gusto ng Amerika. So yun nga, yung mga nabanggit na mga lugar na yon, UAE, Bahrain, Jordan, yung mga bansang yun, talagang madadamay na talaga yun. Kasi bilang tugon ng Iran sa pagpayag, kumbaga, halimbawa, pare-pareho tayong Arab countries magkakapatid tayo kung tutuusin, hindi dapat nyo tinutulungan yung western country, yung isang bansa na dayo lang naman dito at nag-ahari-harian. Kumbaga, dapat din nyo sila tinutulungan. Pero dahil tinutulungan nyo sila, pasensya na, pero pati kayo madadamay. Parang ganun ang pagkakaintindi ko, mga tol, doon sa sinasabi rito ng Iran. Ipinagtatanggol lang nila ng Iran ang sarili nitong karapatan. Sa gitna ng palitan ng retorika ng Iran at Amerika, tuloy ang kanilang pwersa sa pag-atake sa isa't isa. Pinatamaan ng CENTCOM ang iba't ibang infrastruktura sa Iran sa buong magdamag ng Huwebes. Military command centers, paggawaan ng drone, pasilidad ng komunikasyon at mga pantalan. Kaso ito rin, nadudurog din ng Iran, mga tol, dahil dyan sa nangyayaring yan. Pero bagamat nangyayari yan sa kanila, hindi natin sila nakikitaan ng pagsuko. Kahit yung mga banta ni Trump, yung banta ni Trump, kapag talagang bumalik tayo sa gera, ito yung mga banta niya nitong nakaraan, pag bumalik tayo sa gera, wala nang matitira pa sa Iran. Kumbaga, mabubura na talaga yung Iran. Ganyan yung sinasabi ni Trump nitong mga nakaraan. Ito, maapo yung barko. Na sinagot naman ng Iran ng pag-atake sa mga Gulf countries. Bradley Robuza. Ay naku po, talagang tumitindi, mga tol, ang kaganapan dito. Pero tulad naman ng ating inaasahan, lahat naman ng malakas ang siklab o liyab is humuhupa din yan katagalan kasi nawawalan sila ng gasolina o nawawalan sila ng fuel. Diba? Anong ibig sabihin nun? Halimbawa, etong mga missile ng Iran, missile ng Estados Unidos, hindi naman yan katulad sa mga video games na pwede mong gawing unlimited o kaya meron kang tinatag na cheat code para maging unli yan. Hindi, mga tol, hindi yan unli at hindi yan free. Bilyon, trilyon ang nagagastos dyan sa gera na yan. So pag dumating dun sa point na nadideplete na yung kanilang arsenal, pareho, etong Iran at saka etong Amerika, kapag nakikita na nila na bumababa na yung kanilang supply, doon na ngayon papasok diyan yung ceasefire muna, diyan papasok yung negosasyon muna, tapos doon naman nila gagamitin yung pagkakataon na yon na magpalakas ulit. Ganyan, palakas ulit. Kunyari, nagkakaroon ng negosasyon. Kunyari, nagkakaroon ng pirmahan. Tapos biglang babalik na naman sila. Kapag medyo nakapagpalakas na sila, nakapag-ipon na ulit sila, babalik na naman sila sa ganyang bakbakan. Di natin alam, mga tol, kung mananatili yan hanggang sa mga susunod. Kasi once napalitan na rin yung presidente ng Amerika, alam naman natin na katulad sa Pilipinas, nagpapalit ng presidente dyan sa Amerika. Hindi natin alam kung yung susunod na presidente kay Trump is ipagpapatuloy yung laban nila dito sa Iran. Yun ang hindi natin nalalaman, mga tol. Pero ang alam ko lang siguro ngayon, masasabi ko, hanggat si Trump pa yun nandiyan, yung policy yung pa rin yun, no? Kumbaga pakatulad dito sa Pilipinas, 'di ba? Kapag napalitan ng presidente, depende, mga tol, sa pakikitungo ng presidente sa China. Kung ang presidente is
hindi malapit sa China, hindi. Kapag ang presidente malapit sa China, di malapit pati yung mga defense secretary, PCG, AFP, wala ring magagawa yan kung anong iutos ng nasa taas di ba? So parang ganun mga tol. Anyway, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi sa mga kaganapan ng nangyayari dito sa Middle East? Pwede kayo magbigay ng inyong sariling komentaryo at opinion. Hanggang sa muli. Peace out.